Humigpit ng hawak ni Kenji sa kanyang baso. Nahigit na niya ang kanyang hininga. Sa ganitong pagkakataon at sitwasyon, ay alam niyang wala na siyang magiging lusot pa sa kapatid ko hindi sagutin na lang ang lahat ng katanungan nito. Nababanaag niya sa mga mata ng kapatid ang matindi nitong pagkadismaya. Nagtataka na siya kung bakit parang hindi to ngayon naghihisterya na kung gaya ng dati baka nasampigan na siya nito at nabigwasan niya na. Pasalamat pa rin siya na nanatili itong kalmado. Althea, hindi kita binigo. Binigo mo ako sa binitawan mo sa aking pangako noon bago kayo umalis ng bansa kagaya ng pagbigo mo sa mga pangako mo. Sa kanyang magbabago ka, Kenji. Lumala ka pa nga eh. Mas lumala ka pa. Patuloy ni Althea ang titig na titig ng mga mata sa kapatid. Hindi bang sabi mo ay titigil ka ng gumanti? Hindi mo na siya idadamay sa galit mo sa kapatid niya. Pero ano tong ginagawa mo sa kanya? Pinapahirapan mo siya. Mas pinapahirapan mong damdamin niya. Nilulugaw mong kanyang isipan. Lumika ng malakas na ingay ang ginawang pagbagsak ni Althea ng baso niya sa bubog ng center table. Kulang na lang ay mapaigta doon si Kenji sa matinding gulat. Kung may sakit lang siya sa puso, malamang ay kanina pa siya humandusay at nahimatay ng dahil sa pagdadabog ng kapatid niya. May kapatid kang babae na dumanas din ng kaharasan. Kaya bakit mo pinaparamdam yun sa kanya? Akala ko ba mahal mo siya? Bakit hindi mo na lang siya palayain kung ayaw mo na? Kung hirap ka na? Kung wala ka ng planong ibalik ang dating kayo? Gusto mo ba talagang malaman pa ni na mommy at daddy ang bagay na ito? Gusto mo bang palakihin pa ang issue? Ano bang utak ngayon ang meron ka, Kenji? Napatayo na doon si Kenji. Ginulo ng kanyang buhok upang ipakitang problemado rin naman siya. Odessa, let me explain. Umiling ang babaeng naging dahilan upang matigilan si Kenji sa mga sasabihin pa. Ano na namang paliwanag ang sasabihin mo ngayon, Kenji? Igigit mo na naman ba na ginagawa mo lang ang alam mong tama at makakabuti sa iyong asawa? Ang hipokrito mo naman? Hindi itong makakabuti sa kanya. Alam mo kung ano yon? Palayain mo siya, bigyan mo ng kalayaan ng asawa mo. Tumayo na rin doon si Althea ang pinakitang hindi siya sang-ayon sa kung anumang ginagawa ng kapatid. Isasama ko silang mag-ina sa Pilipinas, deklara niyang nagpapanting ng tenga ni Kenji. Anong sinabi mo? Anong isasama? Hindi mo yung pwedeng gawin, Odessa. Pagtataas na nito ng tono, hindi siya papayag sa desisyon ng kanyang kapatid. Walang uuwi sa kanila ng Pilipinas. Doon lang sila. Bakit hindi pwede? Hindi ka marunong makinig sa mga sinasabi ko? Wala kang awa. Bigyan mo naman siya ng kalayaang gawin ang gusto niya. Hindi na makataong trato mo, masahol ka pa sa hayop. Hindi maayos ang lagay ng pag-iisip ni Britney, Odessa. Paano hindi mawawala sa tamang katinuan? Nilayo mo na nga sa kanyang bata. Wala ka bang utak? Sana napuntang talino mo? Sa talampakan mo? Sinong inang hindi mababaliw kung ganyan ang pagtrato sa kanya ng asawa? Mag-isip ka nga. Kahit si mommy ang tanungin mo, mali ka, Kenji. Odessa, hindi yun ang ibig kong. Papayagan mo silang sumama sa akin o pababayaan kong kumpanya mo. Pamimilit pa ni Althea. Alam niya hindi siya mahihindian ng kapatid oras na sabihin niyang bagay na yon. Mamili ka, Kenji. Mariing umiling na si Kenji. Panganay siya. Hindi siya basta-basta nagpapatalo kay Althea dahil lang alam nitong nasa tama siya. Pamilya niya ang pinag-uusapan nila. At isa pa, kung pababayaan nitong kumpanya, ayos lang. Kaya niya namang puntahan iyon kahit na nasa ibang bansa siya sa ngayon. Hindi ka na magbabago. Kung anong nakasanayan mo, yun at yun ang gagawin mo. Sinabi mo noon sa akin na aayusin mong pamilya mo. Pero ano tong ginawa? Sinubukan ko naman na. Pagtataas na rin ni Kenji ng boses sa kapatid. Kailangan niyang gawin iyon dahil siya ang palaging sinisisi na kapatid. Sinubukan kong ayusin ang pamilya namin. Pero si Britney ang naging matigas. Siya yung ayaw akong pagbigyan ng second chance. Sa tingin mo, magpapaandar ako sa kanya at susundin ko ang lahat ng gusto niya? Hindi ako si Renz. Panilisik pa nito ng mga matang idinamay ng asawa ng kapatid. Ibahin mo ko sa iyong asawa, Odessa, na kaya mo paikutin sa mga palad mo. Hindi kami magkatulad kaya pwede ba, Odessa? Huwag mong pakialam ang pamilya ko dahil hindi mo alam ang tunay na nararamdaman ko. Hindi ka namin kasama, wala ka dito. Wala kang alam. Ang pinapakinggan mo lang yung alam mo. Huwag mong panghimasukan ang buhay naming mag-asawa. Palayain mo na kasi. Huwag mo siyang pigilan kung ganyan din lang ang gagawin mo sa kanya. Huwag mo siyang ikulong.
Maging makatao ka naman. Kung hindi mo na pala maayos, palayain mo na. Huwag mong pahirapan. Minahal mo rin naman siya. Bakit naatin mo na gawin yun sa kanya? Nasaan ang pagiging makatao mo? Bitawan mo na siya. Palayain mo. Hayaan mo siyang magdesisyon sa sarili niya. Nagsukatan pa ng tingin ng magkapatid. Parehong nangangalit ang kanilang mga ngipin. Nang hindi na nakatiis ay padabog na kinuha ni Althea ang kanyang bag. Kailangan niyang umalis at baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili't bigla niyang pundayan ng suntok ang sapak ang mukha ng kapatid. Wala kang magagawa. Isasama ko silang mag-ina pauwi ng Pilipinas sa ayaw at sa gusto mo. Pinalpang tura ni Althea. Sasabihin ko kay mommy at daddy ang mga kalokohan mong ito. Do you hear me? Ako ang magwawakas ng kahibangan mo. Ako, Kenji. Ako. Dahil hindi na makataong ginagawa mo. Pagkasabi noon ay pamarcha nang umalis si Althea nang dahil sa kanyang frustration, hinabol siya ni Kenji. Hindi siya papayag na alis ang kapatid na may samaan sila ng loob na dalawa. Kailangan nitong malaman na walang kakayahan si Britney na alagaan ang kanilang anak kung kaya naman niya inilayo pansamantala. Natatakot siya na baka masaktan ng bata. Oras na sila na lang ang maiwang mag-isa sa loob ng silid nila. Odessa, makinig ka sa akin, hiyaw ni Kenji. Hindi alintana kung makabulabog man sila ng mga kapitbahay. Totoo ang sinasabi ko kung bakit ko inilayo si Noah kay Britney. May problema siya sa pag-iisip at saka, kasi nga inilayo mo anak niya sa kanya. Sino namang mababaliw kung ganyan ang ginagawa sa kanila? Saka kung totoo man yan, bakit kailangan niyong humiwalay? Hindi ba't mas makakatulong sa kanyang pagaling kung palagi kang nakikita niya? Bigla ang harap na ni Althea sa kanyang kapatid. May punto naman doon si Althea. Kaya lang nagawa ni Kenjing ilayo si Noah ay dahil nga madalas siyang mag-travel palabas ng bansa. Natatakot siya na baka may kuan ang gawin si Britney sa kanilang anak. Ilang beses naman niyang inintindi ito. Pinilit niyang inamo. Ipapagamot niya rin ang asawa pero wala rin niyang pagbabago dahil hindi niya magawang tutukan. Noong after Christmas ay okay naman sana ang lahat. Ngunit nagsumbong ang mga maid sa kanya na hindi niya pinaniwalaan pa noong una. Nagalit pa siya. Kasinungalingan, hindi yan magagawa ng asawa ko, Manang Elsa. Maniwala po kayo sa amin, Mr. Barwell. Para pong nawawala na sa katinoan niya si Madam Britney. Hindi lang yon, isang kasinungalingan. Nakita mismo ng mga mata ni Kenji sa CCTV ng kanilang silid kung paano ibinaba ni Britney ang bata sa sahig at hinayaan tong doon matulog. Walang kumot, walang sapin. Nagkasakit to nang makuha niya after ng bagong taon. Sinong matinong inang pababayaan ng anak nila? At sinong matinong ama ang hahayaang muling malagay sa panganib ang kanyang anak? Nilagyan niya ng CCTV ang silid upang mamonitor din niya ang mga nangyayari sa loob ng silid. Hindi denial pa si Kenji. Subalit nang makita niya ng sariling matay na niwala na siya. Hindi magsisinungaling ang kamera na siya lang ang may alam dito. Then, you must help her, Kenji. Anong ginagawa mo? Wala. Mas lalo mong pinapalala ang lahat. Pinapahirap mo pa ang sitwasyon niya. Tulungan mo siyang gumaling. Hindi pwedeng pabayaan mo na lang siyang tuluyang maging baliw. Alam mo kung bakit siya naging ganyan? Dahil sa'yo, ikaw ang pinagsimulan ng lahat ng ito kung bakit siya nagkakaganito. Naging malupit ka sa kanya, kaya walang ibang dapat nasisihin kung hindi ang sarili mo. Ikaw ang salarin, Kenji. Ikaw. Tinanong na lang ni Kenji ang pag-alis ni Althea nang hindi sila nagkakaintindihang dalawa. Ilang beses niyang ginulo ang kanyang buhok. Hindi malinaw dito ang punto niya. Hindi rin malinaw sa kanyang intensyon ng kapatid. Napahilot na lang siya ng kanyang sintido ng ilang ulit. Bumabangon na naman sa kanyang puso ang puot. Sinubukan naman niyang ayusin ang lahat pero hindi siya pinagbigyan ni Britney. Gusto niya pa ring hiwalayan siya kahit na ginagawa naman niyang lahat para sa babae. Mr. Barwell, hindi po sa nakikialam ako sa problema niyo pero tama pong kapatid ninyo. Kailangan po ni Noah ng isang inang mag-aaruga sa kanya. Pwede naman pong doon tayo sa bahay niyo. Hindi ko na lang po aalisin ang tingin ko kay Mrs. Barwell kapag kasama niya anak niyo. Baka po mas makatulong ito sa kanya, sir. Paglalabas ng saloobin ng yaya ni Noah na narinig ang mga sinabi ng kapatid niya. Hindi siya sinagot ni Kenji at nilagpasan lang. Nagtungo siya sa silid ng anak upang pagmasdan ng bata na mabilis ang nagiging paglaki araw-araw. Biglang sumagi sa isipan niya si Monica. Naipilig niya ang ulo. Hindi yun ang tamang pagkakataon upang isipin niyang babae na alam niyang nandyan lang naman lagi para sa kanya.
Sa kabilang banda, ilang araw na ang lumipas magmula nang magkausap si Britney at Althea. Ngunit hindi pa rin muling nagpapakita sa kanya ang hipag. Naging panay ang tanong ni Britney kung bumalik na ba ito sa bahay. Ngunit palaging hindi pa ang sagot ng kanyang nakukuha mula sa mga maid. Unti-unti muling nadurog ang kanyang nabuong pag-asa. Yung tipong asang-asa na siyang tutulungan ni Althea. Ngunit parang bigla naging malayo yon. Naghatid yun ng iba yung sakit sa puso ni Britney. Sigurado ka manang Elsa, hindi pa bumabalik si Mrs. Almeida? Naku, Madam Britney, hindi pa. Sasabihin ko naman sa'yo kung narito siya. At isa pa ikaw naman ang unang hinahanap nun. Oras na nagtutungo siya dito, hindi ba? Binitawan ni Britney ang kanyang utensils at pinigilan ng luhang bumagsak. Mukhang mananatiling pangako lang nitong binitawan niyang salita sa kanya. Napahikbi ng labi niya. Hindi niya na mapigilan pa ang ragasan ng kanyang mga luha sa mata. Kagaya lang din siya ng kapatid niya. Mahinang tura ni Britney na mabilis sinalo gamit ang isang palad ang ilang butil ng luhang bumagsak. Magaling sa salita. Nang gabing iyon ay naging malala ang pag-o-overthink ni Britney. Kung nang mga nakaraang araw ay maayos nang naging tulog niya, muli yung bumalik sa dati. Umaga na hindi pa man lang siya nakakatulog. Sa dami ng mga iniisip ng ilan ay hindi niya alam kung kanya pa bang mararanasan. Kung may cellphone lang siya, madali na lang sa kanyang lahat na hanapin ang kanyang kapatid online. Mukhang wala rin akong aasahan sa kanya, mahinang bulong niya. Magmula ng araw na yon ay paunti-unting bumalik si Britney sa dati. Pinanghinaan na ito ng loob, hindi niya na ulit inaalagaan pang kanyang sarili. Nanatili siyang nakahiga sa kama at nakarating naman yon kaagad kay Kenji. Kaya naman minabuti ng lalaki na araw-araw tumawag kay Mang Elsa upang makibalita sa kanyang asawa. Mr. Barrowell, hindi na naman po kumakain si Madam Britney. Ilang araw na po siyang nagiging okay pero bumabalik na naman po siya sa dati. Ayaw na naman kumain, kahit paborito niyang pagkain ang ihain niyo. Opo, Mr. Barrowell, sa tansya ko po ay nasa 10 pounds na naman ang nawala, sir. Napahinga na naman ng malalim si Kenji. Pinag-isipan niyang mabuting suggestion ng kapatid niya na dalhin si Noah doon at hayaang muli silang magkasama. Plano rin niyang dalhin muli ang asawa sa ibang doktor upang patingnan dahil walang nangyayari sa mga dating doktor kahit pa may mga gamot na reseta at pinapainom. Kung magpapatuloy na ganitong ginagawa niya, maaari niya itong ikapahamak, sambit pa ni Manang Elsa, na hindi niya mapigilan ang pamamasa ng mga mata niya. Hindi pa rin natinag si Kenji sa nalaman niya. Hiniling niya na mag-imbita ng isa pang doktor upang bigyan si Britney ng IV drip. Sa mga larawang pinadala sa kanya ng naturang doktor, si Britney ay halos magmukhang bangkay sa payat at ang kanyang maliit na mukha ay naging mas maliit na tipong hindi niya na ito makilala pa roon. Sa ika-6 na araw sa wakas ay nakompromiso si Britney at nagsimulang kumain dahil naramdaman niyang pag-aaruga ng kanyang asawa. Matapos matanggap ang balitang ito, hinawakan ni Kenji ang kanyang mobile phone. Ilang beses siyang nagpabiling-biling sa higaan, hindi makatulog. Gusto niyang tumawag sa bahay. Gusto niyang marinig ang boses ni Britney. Gusto niyang makiusap ito na puntahan siya at ipaalala sa kanya na isang buong pamilya sila. Sa huli, hindi niya ginawa ang tawag. Batid niya sa kanyang pusong pag-aalala sa kanyang asawa. Palagi na rin niya itong naiisip. Kung kaya naman nang dumating ang weekend ay wala silang inaksayang panahon. Magkasama sila ni Noah na pumunta sa bahay upang makasama nila si Britney. Hindi pa rin humupang malakas na buhos ng snow. Natatakpan noon ang bubong ng bawat bahay. Naunang bumaba ng sasakyan si Kenji at nilibot niya ang mga mata sa paligid. Hindi ganon kasaya at buhay ang paligid ng gabing iyon na kagaya ng huli nang pumunta siya doon. Napakatahimik din ng buong paligid. Ilang beses niya pang sinipat ang bahay ni Althea. Tumigil ang kanyang mga mata sa silid na inukupa ng asawa kung saan ibuhay ang ilaw. Say na maaring gising pa ngayon si Britney doon. Maligayang pagdating Mr. Barrowell, pinagpag ni Kenji ang snowflake na kumapit sa kanyang jacket. Hindi niya nakita si Britney na nasa living room at naghihintay sa kanila. Sinalubong lang sila ni Manang Elsa na abot kayang ang ngiti. Kinuha nito sa kanyang bisig si Noah at nilingon ng yaya nito na nasa likod lang ni Kenji, hila ang maleta. Ayaw bumaba ni Madam. Sa silid siya kumakain. Hindi rin siya madalas na makausap. Itong mga nakaraan, busy siyang nagpipinta. Madalas ng subject niya anak niyang si Noah. Natigilan si Kenji. Pinisil niya ang pisngi ni Noah na namumula sa lamig.
Tumingala siya sa itaas, pahagis ni nilagay ang coat sa sofa. Maghanda kayo ng hapunan. Sabihin mo kay Britney na bumaba. Ipaalam mo na nakabalik na kami ni Noah. Paulit-ulit na tumango ang maid sa tinurang niya ni Kenji. Ngayon pa lang ay natutuwa na siya para sa kanyang among babae. Sigurado siyang matutuwa ito, oras na malamang dumating ang mag-ama nito. Sa hinuha niya ay mukhang magtatagal sila dahil marami rin silang dalang maletang gamit nila. Sige po Mr. Barrowell, tsak na matutuwa si Madam Britney kapag nalaman niyang narito na muli ang kanyang asawa at anak na si Noah. Tumalikod si Manang Elsa tumakbang na patungo ng hagdan. Matapos ibigay si Noah sa kanyang yaya. Nilaro naman ng ibang mga maid si Noah na game sa kanilang makipagtawanan. Paulit-ulit nilang sinasabi na kamukha ito ng kanyang ina na hindi nakaligtas sa malakas na pandinig ni Kenji na naroon lang sa may gilid. Ang cute mo naman Noah, kamukhang kamukha ka ng mami mo. Oo nga Noah, miss mo na bang mami mo ha? Pababa na siya, makikita na kayong muli. Itinaas ni Kenji ang manggas ng kanyang suot na damit at muling kinuha si Noah sa mga maid na ibinigay naman ng mga ito sa kanya. Mataman niyang sinipat ang muka ng bata upang siyasatin kung kamukha nga ito ng asawa niyang si Britney, kagaya ng sinasabi ng mga maid na naroon. Talaga? Paano siya naging kamukha ng kanyang ina? Saang banda? Parang ang layo naman. Huwag nga kayo magsinungaling sa bata. Ang kilay, mata at ilong ay kuha niya kay Madam Britney. Mr. Barrowell, tugon ng maid na nagkatinginan pa ng may kahulugan sa kanyang mga kasamahan. Ang labi at hugis naman ng mukha ni Noah ay sa iyo niya nakuha, Mr. Barrowell. Hati po kayo ng mukha ni Madam Britney sa kanya. Dagdag pa nila na may magaang ngiti sa amo nila. Malamang natural lang nakamukha namin si Noah dahil anak namin siya. Kanino pa ba siya magmamana? Alangan namang sa hindi niya kaano-ano niya makuha yon. Wika ni Kenji na hinalikan pa sa baba ang anak na si Noah na mahinang humagikik. Hindi na nagawa pang makasagot ng ibang maid dahil sabay-sabay na silang napatingin sa may hagdan nang may marinig silang mga yabag na pababa ng hagdan. Si Britney yon, nasa likod niya si Manang Elsa na nakatikom pa rin ng bibig. Nang tumamang mga mata ni Britney kay Kenji, bigla siyang natigilan sa kanyang pagbaba. Hindi niya mapuwersa ang kanyang bibig na bigyan to ng ngiti. Nilipat niya ang kanyang mga mata sa kanilang anak na si Noah. Nang mga sandaling iyon ay parang gusto na niyang tumakbo, pababa at tawirin ang kanilang distansyang dalawa. Ilang linggo pa lang noong huli silang magkita ng bata, pero parang ang laki na kaagad ng pinagbago nito. Malaki na kaagad ang inilaki ng bata. Namuon ang mga luha sa mata niya. Noah, sa mga sandaling iyon ay pinigilan niyang kanyang sariling ipakita kung gaano niya na-miss ang bata. Baka kapag ginawa niya yon, ay muli lang itong ilayo ni Kenji sa kanya. Susubukan niyang hindi magkaroon ng pakialam sa kanya, yung tipong normal lang ang presensya nito kahit pa sa mga sandaling yun ay gusto na niya itong ikulong sa kanyang mga bisig at yakapin to ng mahigpit. Nagpatuloy siya sa paghakbang pababa. Mabagal at hindi inaalis ang mga matang namumula na sa bata. Hindi yun nakaligtas sa mga mata ni Kenji. Sobrang nagigilty siya na hindi niya mawari na gano'n ang itsura ni Britney. Dati kapag dinadala niyang anak nila doon, halos mahulog to sa hagdan. Pagsalubong ngunit sa pagkakataong iyon ay iba. Parang nihawakan ng bata ay ayaw nang gawin ng kanyang asawa na ipinagtataka niya na rin. Britney, salubong niya sa may hagdan pa lang, pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Narito kami ni Noah, hindi ba't hiling mo nun na gusto mo nang makasama? Akmang iaabot niya ang anak nila kay Britney, ngunit mabilis tong umiwas. Nagtago siya sa likuran ni Manang Elsa, hindi naman ito gawain. Napawi ang ngiti ni Kenji. Naburo pang mga mata niya sa katawan nito. Tama si Manang Elsa. Ang laki ng timbang na nawala sa kanya. Ang kanyang itim na mga mata ay nakapaloob sa kanyang maliit na muka na kasing laki lang ng palad niya. Mas lumiit pa ngayon ngayong pumayat siya na para sa kanya ay bahagyang nakakaawa. Katulad noong nakaraan, nakapadyama lang siya na medyo transparent kaya kitang pagnipis ng katawan nito. Mabuti na lang at nakakatayo na siya. Puno ng kalungkutan ng mga mata. Gusto mo ba siyang kargahin? Ganun na lang ang maging hiling ni Britney, sumiksik pa sa likuran ni Manang Elsa. Gusto niyang ipakita na hindi na siya interesado sa anak. Ang tanging gusto niya ay ang makaalis sa lugar na iyon na syempre hindi niya naigigiit dahil wala ring pupuntahan. Madam Britney, hindi ba at sabi mo sa akin ay miss mo na si Noah? Heto na siya, kargahin mo na. Yan ang anak mo palagi mong pinipinta sa canvas. Nakalimutan mo na ba? Kasama mo siya dito noong Pasko hanggang bagong taon.
Lalong namulang mata ni Britney, mababakas na doon ang kakaibang takot niya. Sa huli, hindi niya tinangkang kargahin ng bata o kahit ang hawakan man lang ito. Natatakot siyang maging malambot na naman ang puso. Natatakot siyang hindi na niya matiis na ibigay muli ang anak kay Kenji na alam niyang malabong mangyari. Natatakot siya na baka hindi na siya bumitaw at pagkatapos ay buong kababaang loob na magmakaawa na naman siya kay Kenji na iwan si Noah at mapabayaan na naman niya ang kanyang sarili. Takot siyang maging bawal na paborito niya ito habang buhay at ito na naman ang maging simula ng kanyang malalang pagkalugmok. Biglang sumama ang mood doon ni Kenji. Hindi yun ang inaasahan niya magiging reaksyon ni Britney pagdating nila. Parang biglaan na lang itong naging distansya. Hindi na ito kagaya ng dati na halos manikluhod at magmakaawa sa kanya manatili si Noah sa bahay. Naglakad siya papunta sa dining table upang doon ibaling ang pagkaalibadbad sa mga nangyayari. Hindi niya pwedeng basta awayin ng asawa. Susubukan niya magtimpi. Susubukan niya unawain ang pinagdaraanan ng kanyang asawa ngayon. Ihanda ang dining area. Nagugutom na ako. Madiin na utos ni Kenji na umalingaw-ngaw sa paligid. Dahil ito ay napaghandaan, ang mga katulong ay may saganang sari-saring pagkain na inihanda para sa kanilang pagdating. Nagsimula silang ayusin ang hapagkainan. Umakyat naman si Manang Elsa para kumuha ng jacket na isusuot ni Britney. Tinulungan siya nitong umupo sa tabi ni Kenji at tahimik na pinaalalahanan na parang musmus. Enjoy lang sa pagkain, Madam Britney. Special na talagang dinala pa dito ni Mr. Barwell si Noah, kaya naman huwag mong sirain ang kasiyahan at pagkakataong muli kayo mabuo bilang isang pamilya. Muling mabuo? Nagulumihan na salita niyang yun si Britney. Ano kayang gagawin ni Britney ngayong muling nakita niyang anak? Sino kayang hindi inaasahang bisita ang darating na ikakagulat ni Kenji? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.